Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ang isi-share ko sa inyo today, una, bago ako mag-share, huwag gawing diagnosis, no? Ang aking YouTube video or TikTok kasi minsan sinishare ko. By the way, sa TikTok, usually kasi mahaba yung videos na pinopost ko, but sa TikTok kasi maximum of 10 minutes lang yun. So pag bitin kayo, follow me sa aking YouTube video. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili. Okay? So kung ano yung pangalan ko sa TikTok, yan din yung pangalan ko sa YouTube video. Okay? Doon sa mga first timers na makakita sa akin, or yung mga hindi pa nakakalam, kasi nandoon yung kabuuan ng video ko para hindi kayo bitin. Okay? So ganun lang yun. Maganda yung i-share ko today. Sabi ko nga sa inyo, no, I follow great psychologists, psychiatrists, neuroscientists. Okay? Pag sinabi natin mga neuroscience, pinapaliwanag kung ano yung nangyayari sa utak natin, kung bakit natin nararamdaman yung mga certain things, no, yung mga nervyos, kahit yung saya, kahit yung antok, pinapaliwanag ng neuroscience yan. Diba, yung antok, andyan yung papasok yung circadian rhythm. Okay? Ibig sabihin ng circadian rhythm, umaga, gabi. So nalalaman ng katawan ninyo na umaga na at gabi na. So kung umaga na, magre-release siya ng adrenaline para gising kayo. Kapag gabi naman, maglalabas na siya ng mga hormones na magpaparelax na sa inyo kasi, or sa atin, kasi it's time to sleep. Okay, so may mga ganun, kaya may mga supplements na binibigay din kasi para lumabas yung hormone na yon na pang patulog sa atin. Okay, so yun, neuroscience. Ano pa? Ano nangyayari? Bakit nininervyos? Diyan papasok yung frontal cortex, amygdala, no? So, pero alam nyo, sa mga lay people, yung mga hindi naman tayo doktor, huwag na natin masyadong paano ba? Huwag tayo maging masyadong scientific. Kumbaga ako, ang trabaho ko na lang is i-translate sa pinakamadaling paraan para maintindihan ng mga tao, no? At alam niyo, kaya lumalabas yung mga nervyos, yung simptomas, yung pagkabog ng dibdib, hirap sa paghinga, halo-halo yan, no? Kadalasan gawa lang yan ng mga stress hormones. Diba? Adrenaline, cortisol, kasi lahat ng katawan natin, lahat puro chemical yan yung mga nangyayari. Pag nalulungkot ka, naglalabas ka ng lungkot na hormones. Ganon. Kung nyari, pagkatapos mo mag-exercise, ang sarap ng feeling kasi naglabas ka rin ng chemical sa katawan na nagpapasarap ng feeling na yon. Yan yung sinasabi nilang natural high. Okay? Yung exposure sa araw, vitamin D, may magandang epekto yan sa katawan natin, no? Nakakatulong yan. Exercise, vitamin D, tubig, tulog, yung mga libre, yan ang mga actually gamot, no? Or pagmamanage ng katawan, ang laki ng naitutulong yan sa atin. Kaya kung hindi kayo naarawan, hindi kayo nag-exercise, hindi kayo umiinom ng tubig, at kulang-kulang kayo sa tulog, asahan ninyo, hindi rin maganda yung nangyayari sa katawan natin. Okay? So, yun. So, dalawa. Marami akong i-share kasi ang ganda nung napanood ko kay Barbara. Si Barbara, ano yan psychologist. No? Gumagawa rin siya ng mga YouTube videos niya. So, bumabangga dun sa ideas ko yung mga pinagsasabi niya. So, pag nakikinig ako sa kanya, napapadali yung paliwanag. Kaya ako, isa-share ko na lang sa inyo. No? Marami akong pina-follow, sabi ko nga, mga scientist, neuroscientist, psychologist, psychiatrist, lahat ng may kinalaman or makakatulong sa pag-manage ng anxiety at depression at kung ano pang other mental health condition na meron kayo na kailangan talaga kasi base sa science. Hindi pwedeng opinion lang. Ako wala akong opinion dito, okay? Kung maaari man, it's more of like how I translate those big words or those big ideas na yung simpleng mamayan, maintindihan niya, no, sa sarili niya. Yun ang ginagawa ko, okay? Ang kagandahan lang din is because I have
experience it myself. So alam ko kung paano siya i-manage. Alam ko na pwedeng maging effective siya sa mga tao. Okay? Sa mga gusto kong kausapin, ganito po bago ako mag-umpisa dun sa aking content, yung pinakalaman ng aking sasabihin today. Guys, hindi po ako makakasagot sa lahat sa inyo sa bawat tanong, yung mga nagpa-private message sa akin. Kaya po ginagawa ko yung video na to kasi dito na nga kayo makakakuha ng mga sagot. Actually, kahit yung mga tanong na mangyayari pa lang, na magkakaroon ka pa lang na ano nga bang sagot sa ganito, na-cover ko na sa video. So ang gagawin nyo na lang po, libre naman, basta may wifi kayo, panoorin na lang yung video. Ngayon, kung gusto nyo talaga akong kausapin, dahil kakainin nyo talaga yung oras ko, na imbis dapat kumikita naman ako sa ibang bagay, kasi may buhay din ako, lalo na ngayon, ang daming gastusin, kasi may project ako sa Quezon, kailangan ng malaking pera dun, so kailangan ko magtrabaho, kailangan ko ng mga ganon. So ngayon, wala talaga ako, ngayong panahon na to, wala ako masyadong time para makipag-usap kasi busy nga ako, kailangan kumita ng pera. Okay? But now, kunyari gusto nyo talaga ako makausap, pwede naman, pipila kayo, magpapaschedule kayo sa akin. Okay? As to the payment, kung bayad, hindi po actually ako naniningil ng specific amount. Ang ginagawa ko lang, depende sa kakayanan ninyo. Pero syempre, sa totoo lang, yung ideas ng cognitive behavior therapy, pag nag-therapy kayo, for example, sa isang malaking ospital dyan sa Manila, na tinry ko rin, gusto ko rin ma-experience, kung ano yung kumukuha ng isang cognitive behavior therapy as a patient, not as a therapist, but as a patient. So kinuha ko rin yun, nagbayad ako ng mahal dun. Alam niyo yung isang session, i-compute ko na kasi may assessment yan, may diagnosis, tsaka yung mismong actual na per hour. Okay? Iba yung presyo ng assessment, iba yung presyo ng per hour. Pero kung i-compute mo yung total na kailangan mo bayaran dun sa assessment, tsaka dun sa 6 na package nila, lumalabas mga 6,000 plus per session, lumalabas ganon. Pero hindi ka naman makakapag per session lang na wala kang assessment at diagnosis. So buo pa rin siya. Okay? Kaya mga 6,000 yan. So ako, wala akong specific na presyo, pero wag naman yung tipong mas mahal pa yung milk tea, o kaya mas mahal pa yung kilo ng baka. Kasi may oras din ako sa sarili ko at kailangan ko rin kumita. Hindi kayo ang pinagkakitaan ko. Ibig sabihin, yung mga iba kong ginagawa. Halimbawa, imbis na may ginagawa akong trabaho, may pag-usap ako sa inyo. So, imbis na may pera ako dun sa trabaho ko, sa inyo ako nakipag-usap. So, mawala yung pera ko dun sa trabaho ko na yun kasi nakipag-usap ako sa inyo. I hope naintindihan ninyo, Ngayon, hindi ko naman kayo pinipilit makipag-usap sa akin kasi yung tulong ko nga nasa video na. Panoorin nyo na lang, libre kahit ulit-ulitin nyo. Okay? So nandun na yun na yung video, yun na yung tulong. Kung baka sinasabi nyo pinagkakitaan ko kayo, hindi po. Kasi kung gusto ko kumita, edi sana pati yung video ko meron kayong membership. May ganun pwede na kunyari gusto ko maglabas ng video, magbabayad kayo kung gusto nyo panoorin yun. Ginagawa ko ba yun? Hindi, di ba? So, yun ay libre para sa inyo, lalo na yung mga wala talagang pera. Kasi ang idea is matulungan lalo na yung mga walang pera. Ngayon, kung ikaw naman ay mayaman, talagang madamot ka lang, gusto mo lang makalibre ka, hindi ko yung gusto kong tulungan. Kasi yung gusto kong tulungan, yung mga taong nangangailangan talaga. Okay? O ngayon, pwede ka rin naman makinabang sa video ko, you just have to watch. Kahit nga mag-skip kayo ng ads, wala na akong pakialam Basta ang gusto ko lang makatulong sa inyo. Period. Okay? So yun hindi ko po kayo masasagot isa-isa, nandun na sa video, panoorin nyo na lang. Okay? Kung gusto nyo kausapin, i-message nyo ako sa Facebook page ko, yung Anxiety Disorder Philippines. Yan. Ang cover ng Facebook na yun, nakalagay yung aking certificate sa Cognitive Behavior Therapy sa Australia. So malalaman mo yun, Cognitive Behavior Therapy. Kasi mahal din yun kasi nag-aaral ako sa Australia mismo. Pero yung bumili ako ng ticket, tumira ako dun ng ilang linggo.
O di gumastos din ako, di ba? So, ako nag-effort ako, gumastos ako para makatulong sa inyo. Ngayon kung kayo parang hirap na hirap kayo, kahit mayaman kayo, hirap na hirap kayo maglabas, hindi ikaw yun. Sorry, no? Ang kailangan ko lang is makatulong sa mga tao. So I hope you guys understand, no? Hindi lang ito ang buhay ko, kailangan ko mag-survive. Pero at least gumagawa ko ng video on a weekly basis at least para lang makatulong sa inyo. Kasi sayang din naman, nasa stuck lang sa utak ko. Effective naman, di ba? Sige, mag-umpisa tayo. Una, kailangan ma-identify natin saan ang gagaling yung ating anxiety. Is it somatic or is it cognitive? Pag sinabi somatic, nanggagaling siya sa katawan. Okay? Yung cognitive naman, nanggagaling sa utak. Okay. Pag sinabing galing sa katawan, halimbawa, may GERD ka, kadalasan sa tao may mga GERD, may anxiety rin. Okay? So pag may GERD sila, ayan, makakaramdam na sila ng bloated, yung masikip yung dibdib nila, hirap sila makahinga, bigla niyang may isip na nasa danger siya. Yun ang somatic. Okay? Pwede din naman, halimbawa, bigla siyang kinabahan lang, wala siyang GERD, tumibok yung puso niya. Pwede kasi ang pagtibok ng puso mo, dehydrated ka, sobra ka sa kape, caffeine or energy drink, soft drink, yan, sugar, yan, papakabog ng dibdib mo yan. So, saan ang gagaling yon, no? And then you have that is somatic, that is katawan, physical, okay? Yung isa cognitive. Yung cognitive naman, ito na yung mga maling pag-iisip, irrational thought, okay? Say for example, nagkaroon ka ng, halimbawa, pasa. Nung nagkapasa ka, inisip mo cancer na. Wala pa namang anything kasi yung utak mo kung saan-saan na lumipad, nag-negative na siya, nag-catastrophic na siya. So yun yung galing sa utak. Okay, naintindihan ninyo? So teka, baka malito kayo kasi yung pasa na yun physical din ng galing eh. Pero pasa lang kasi siya eh, wala naman siya pakiramdam, nakita mo lang nag-itim. Ngayon yung utak mo yung nag-interpret, naglagay ng meaning, nag-catastrophic ka thought ka na, nag-negative thinking ka na, kaya siya naging cognitive sa pag-iisip. Pero yung GERD kasi halimbawa, special case of GERD na yan kasi sinasabi nila na may connection yung gut natin sa brain. No? So kung ano yung nararamdaman nung gut natin, nung sikmura natin, nagpapa-anxious sa atin. Okay? So yun. Una, identify, is it somatic or is it cognitive? Kasi kung cognitive, kailangan nating ayusin. Okay? So maraming ways kung paano. Tandaan ninyo lagi ha, nasa interpretation ninyo para kayo ay magpanic o kalma lang. Nasa interpretation niyo. Okay? Kasi may mga tao na pag sumakay sa roller coaster, yung iba excited, happy sila, excited sila, gusto nila yung pakiramdam na nakakatakot sa roller coaster. May iba naman takot na parang mamamatay na. Yung tipo nag-iiyak pagdating dun sa ride. Ay, ako na, baba niyo ako, tama natin. Nagpapanik siya doon. So, you see, pareho lang naman na nakasakay sila sa roller coaster, pero yung isa nag-enjoy, yung isa miserable, trauma yung nangyari sa kanya, pero parehong roller coaster lang. So ano pinagkaiba nun? Gaya din ng tao na nag-enjoy sa aso, may ganon, o nag-enjoy sa aso or takot sa aso. Okay? Pero parehong aso lang din naman yun. Kunyari, Shih Tzu pinag-uusapan. Si Juan, enjoy na enjoy sa aso. Si Pedro, takot na takot sa aso. Nagets nyo? Pero isa lang yung aso na pinag-uusapan natin, yung Shih Tzu na yun. So, ano nangyayari doon kay Juan at kay Pedro? Diba? Bakit yung isa enjoy, yung isa takot na takot? Diba? Sa marami, maaaring malamang baka nakagat ng aso dati yung takot. Sino ba? Si Juan, Pedro. Si Juan yung masaya, diba? Si Pedro yung takot. O si Pedro, maaaring nakagat natin. So, iba-iba yung background natin. So, doon ang gagaling yung interpretation natin. Maaring ganun tayo pinalaki na magulang natin, ay makita natin magulang natin gulat lang, nagwawala na. So
learned behavior din sa atin yon. So, na-interpret natin yung mga bagay-bagay na gano'n. Okay? Again, bottom line, depende na sa interpretation talaga. And there are so many ways, no, para i-explain sa inyo kung bakit ganun yung nangyayari sa atin. Una, ganito ha, yung katawan natin talaga amazing yan eh. Ang galing talaga ng katawan natin, napakatalino ng katawan natin. Kaya nga, sa lahat ng mga species sa mundo, tayo yung hanggang ngayon buhay pa. Wala na yung dinosaur, wala na yung mga kung ano-ano, pero tayo hanggang ngayon buhay pa. May mga building na tayo and all, diba? Kasi meron tayo nung mechanism na yun eh, yung anxiety na yun. Kasi nakikita natin na, oy, magkakamali tayo dito, iiwas ako dyan. Oy, delikado to, hindi ako pupunta dyan kasi delikado. So yun, galing yun sa utak natin, either totoo o hindi, at least makaiwas tayo sa kapahamakan, sa danger or death, diba? So ganun ang ginagawa. Okay, I'll start with first, meron tayong tinatawag na, ito pinapaliwanag kung bakit ganun yung katawan natin, no? Ganun yung reaction. Una, meron tayong tinatawag na, according to Barbara to, yung sa psychologist na pina-follow ko, sana maalala ko lahat. Kape. Nagmatcha na ako, nagkape pa ako, ay grabe, tigas ng ulo ko. Una, yung negative bias. May tinatawag na negative bias. Ano yung negative bias? Ang tao mas binibigyang weight, no? Or mas nag-iisip tayo, tendency natin mag-isip ng negative kaysa sa positive. Okay? Yun ang tinatawag na negative, yun ang tinatawag na negative bias. Okay? Kaya tingnan ninyo, ang napapansin lang natin puro mali. Hindi natin napapansin yung mga kagandahan. Kahit sa mga ugali ng tao, mas masarap pagchismisan yung mga pangit na mga nangyayari sa kanila kaysa sa, ay, ang ganda-ganda niya, ang bait-bait niya, ito yung ginawa niya. Kasi meron tayong negative bias. So ano yung sabihin ng negative bias? Anxiety. So mas iniisip natin yung mga catastrophic thought. Mas iniisip natin na, halap, ano to, magka-crash yung eroplano, okay, cancer to, kaysa sa mag-enjoy ako, uwi ako sa Pilipinas. Pero iniisip mo, magka-crash yung eroplano, diba? Hindi mo naisip na nagkakaroon nga ng crash sa eroplano, pero ilan-ilan lang yun. Milyon-milyon ang lumilipad na eroplano, pero wala pa sa 2% yung na-aksidente. So naisip mo ba yun? Pero iniisip mo, nakafocus ka dun sa crash kesa sa wala pang 2%. I'm not sure kung 2% o 3%. Wala pa sa 3% yung na-aksidenteng eroplano. Pero ang focus mo dun sa crash. Okay? So yun iniisip mo. Negative bias yun. Pero ang kagandahan nun, buhay tayo hanggang ngayon. Kasi sa totoo lang, imbis na sumakay siya ng aeroplano, hindi na siya sasakay. So buhay siya. Pero ang punto lang, ang laki nang na-miss out niya kasi sa milyon-milyon na lumipad ng aeroplano, mga 3% lang. Kumbaga sa 1 milyon, 3 lang doon yung magka-crash. Hindi pa lahat yun fatal. Ibig sabihin, hindi pa lahat yun mamamatay yung mga pasahero. So, mas pinili mo na lang wag sumakay ng aeroplano kaysa sa i-risk mo yung buhay mo doon sa 3% na yun na napakaliit. Na kahit mag-araw-araw ka, kung titingnan natin yung buhay mo, computation, ilan lang yung buhay mo na mabubuhay ka? 100. Kahit everyday sumakay ka ng aeroplano, wala pa siya doon sa porsyento na magka-crash yung aeroplano kung milyon yung araw-araw na lipad ng aeroplano at 3%. Gets nyo? Teka lang, sa 1 million ba ilan ang 3%? 300 ba? Tingnan nyo natin. 1 million divided times 3%. Oh, 30,000. 30,000. Oh, 100 lang yung buhay mo eh. Isang taon lang. Oh, kung everyday pala yun, tama, 365. 365 times 100.
sabihin natin, kung everyday pero hindi nakakatotohanan yung everyday. Sabihin natin sa isang buwan na lang, mas makatotohanan yun eh. Actually isang buwan nga hindi makatotohanan pa pero ilagay na lang natin 12 times kada buwan yun times 100, 1,200. Ibig sabihin kailangan mo lumipad ng 1,200. Hindi, 1,200 lang yung ililipad mo kung mabubuhay ka ng 100 at lilipad ka kada buwan. Ibig sabihin, ang liit-liit ng porsyento talaga na maaksidente ka. Naintindihan mo? So, yun ang negative bias. Pangalawa, nag-compute pa talaga, no? Pangalawa, yung tinatawag na survival focus. Yan, survival focus. Ano yung sabihin ng survival focus? Naninikip yung dibdib ko. Kailangan ko mag-survive. Punta ako sa ER. Punta ka na sa ER. Ano pa? Ano nangyari dito? Kailangan ma-safe ako. Kailangan ako lumabas ng grocery. Kailangan kong itabi yung driving ko kasi sama ng pakiramdam ko. Kasi kailangan mo mag-survive. Kasi kala mo mamatay ka na. Okay? Yun ang tinatawag na survival focus. Okay? So, does that make sense? Ang problema kasi natin, we are not in danger, no? Mamaya bibigyan ko kayo, or mamaya sa next video ipapaliwanag ko pa yung ano yung mga dapat gawin, no? So, meron ka negative bias, survival focus ka, okay? Na wala ka naman sa danger. Kasi okay sana kung nasa danger tayo. Alam mo, may sunog, takbo ka na, lumabas ka na, may sunog eh. O yun. Kaso problema, wala naman sunog. Pero naka-survival focus ka. Pero mamaya, sa susunod na video, aayusin ko, explain ko kung paano yung mga dapat gawin. Okay? Pangatlo, okay, yung utak natin gusto niya ng story. Gusto niya ng story. Yung gagawa siya ng story sa utak niya na, naku, galit yung boss ko sa akin. Siguro, mawalan na ako ng trabaho. Magiging pulubi na ako sa kalye. Leche, mga ganun. Paano na yung yung mga tinutulungan ko mga pamilya ko, mga ganun. Gumagawa ka lang ng story ngayon sa utak mo. As if nangyayari na talaga. Ang tanong, at the moment, nangyayari ba yon? Hindi. Iniisip mo lang. Pero kahit iniisip mo, parang nangyayari na sa katawan mo. As if nangyayari na yung storya. Kasi ganun yung utak natin. Baka tapos wala na akong trabaho, tapos pulubin na ako, leche, mga ganun. O kaya, magkaka-cancer ako, wala namang cancer. Magkaka-cancer ako, tapos maghihirap ako, tapos yung wala na kaming pera, maghihirap. Tapos ngayon, ramdam mo ngayon yun. Pero wala ka dun sa katotohanan na yun. Storya lang ng utak mo, pero naniwala ka na as if nangyayari talaga. Okay? So yung katawan natin gustong gumawa ng storya. Okay? Yung pang-apat, ano ba yung pang-apat? Nakalimutan ko na pag naalala ko sa sunod na video. Pero yung lima, pinaka-importante, yung irrational thoughts, cognitive distortions. Yung mga maling pag-iisip natin na maaring nanggaling yun sa core values natin, yung pagpapalaki sa atin, yung maling pag-iisip. Halimbawa, kunwari, ang isa sa cognitive distortion is sa Tagalog, panghuhula. Huhulaan mo na mamamatay ka na sa edad na 60. Gaya nung follower ko kahapon. At the age of 70 daw, mamamatay na siya. So yun yung paniniwala niya. Sabi ko, ano yun, may kapangyarihan siya? Nalaman niya kung kailan mamamatay. Sabi ko nga paano kung hindi ka umabot na 70, bukas patay na tayo? Basta palala pa. Hindi, sinasabi ko kasi, ang gusto ko sabihin sa kanya, it should not matter yung death. Kasi walang silbi. Wala kang kapangyarihan kung kailan mo hulaan yung kamatayan mo. Sa totoo naman, pwede tayo mamatay bukas. Pwede tayo mamatay sa 80, sa 90 years old. Walang silbi, walang pakwenta-kwenta, no? Na hulaan natin yung death natin.
Okay? So, aayusin natin yun with cognitive behavior therapy o ideas. Kasi, gaya niyan, sinabi ko sa kanya, feeling niya daw, kulang na lang yung years of life niya kasi 36 na siya, parang bilis-bilis na ng buhay niya, tapos mamamatay na siya. Sabi ko, ha? Talaga? 36 ka pa lang, pero ganun yung pag-iisip niya. Samantalang ako, mas matanda ako sa kanya, pero feeling ko, nabuhay ko na yung buhay ko. So ano yung totoo? Kulang? O okay naman na ako sa buhay ko? Kasi ngayon nakita ko naman yung mga friends ko. Alam niyo ba, may kainuman ako, mix yan, babae, lalaki, in their 60s. Gumigimik kami, lumalabas kami, umiinom kami sa bar. Kaya tinitingnan ko nga, sabi ko, hindi pala ako dapat matakot pag ganyang edad ko. Kasi ngayon nga, 60 plus na, may mga pamilya pa, may mga anak na, lalaki na nga mga anak. Nakakainuman ko pa, lumalabas pa kami, at ang saya pa. Kaya sabi ko, dati kasi natatakot ako pag nakikita ko yung mga matatanda, mga 50s na, kala mo mga lolo-lola na eh. Ngayon tinitingnan ko yung mga kaibigan ko na nasa 60 plus, parang hindi naman. Parang saya pa rin naman ang buhay nila. Lumalabas kami, pumaporma pa rin sila. Sabi ko, pwede ganyan din ako. So then again, depende talaga sa interpretation natin at yung meaning, no, sa nangyayari sa buhay natin. And kung medyo negative, talagang matatakot ka, malulungkot ka. Pero kung medyo positive naman, not necessarily positive, kasi meron tayo yung tawag na toxic positivity eh. Yung bang gusto mo lang mag-positive para iwasan yung mga bagay-bagay, but that's not true. I mean, hindi siya nag-work, no? Ibig sabihin, tingnan mo yung positive. Gaya ko, tinignan ko, 60 plus, ang sarap naman ang buhay niya. Ginagawa pa na yung mga gustong gawin, nagboburakay pa, nung kailan nagkati-atihan pa. So sabi ko, 60 plus yun. Sumiinom to sa kalig, yung alam mo, nag-alabira. Magiging ganyan din ako, sabi kong gano'n. Ngayon nga lang, busy ako talaga, hindi ko magawa. Pero hindi, nagawa ko na yan dati pa, kaya happy rin ako sa life ko. Ang ginagawa ko na ngayon, kagabi, nag-bathtub lang ako. Sarap-sarap bathtub, tapos panay videos ko dun sa Facebook. May wine ako, meron akong pansit, may candle pa. So, ang sarap. Yun ay mga na-enjoy ko ngayon, no? So, bakit? Ano ba kailangan habulin? Tapos tinanong ko siya, so ano bang gusto mong gawin? Turned out, dalawa lang naman daw. Magpakasal, mag-settle down, tsaka magnegosyo. So sabi ko, anong kulang? So ba't di mo gawin? Oh my God, may aksidente. Sumabog yung kotse. Sabog na sabog talaga. Paano nangyari yun? Anyways. So yun, no? Balikan natin tong video na to. Maraming salamat. Kasi magti 30 minutes na eh. Gagawa pa ako ng second video kung papaano naman ano ang gagawin doon sa mga senior ko na 4. Tapos balikan ko yung psychologist, tingnan ko ano yung isang na-miss ko para ma-share ko sa inyo kasi very effective yan. Okay? So with that, maraming salamat. Happy Sunday!